Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ang pangkat-2 at kami ay magtatanghal tungkol sa kakayahang pragmatiko at ang kahalagahan nito sa komunikasyon. Ang kakayahang pragmatiko ay tumutukoy sa paggamit ng wika batay sa sitwasyon at kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mga salita. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang sinasabi, kundi tungkol sa ibig sabihin na nagsasalita. Halimbawa, kapag sinabi ng kaibigan mong ang aga mo naman, literal itong papuri sa pagiging maaga. Pero pragmatikong kahulugan nito, maaaring pangasar o pagbibiro, depende sa tono. Isa pa, ang pahayag na ang tahimik mo ay literal na nagsasabi na hindi ka nagsasalita. Ngunit ang tunay na ibig sabihin nito ay nagtatanong kung may nais kang sabihin o may problema ka ba. Kapag sinabi naman ng nanay mo, huwag ka na maglaba, ako na. Literal na alok ng tulong iyon. Pero, pragmatikong kahulugan, pagmamalasakit o pagmamahal. At minsan, kapag may nagsabing ayos lang ako, ang literal ay maayos ako. Pero, pragmatikong kahulugan, pahiwatig na baka hindi talaga siya ayos. Ayon kina Austin at Searle, may 3 uri ng kilos linguistiko sa pragmatiko, ang locutionary, illocutionary, at perlocutionary act. Una, ang locutionary act. Ito ay ang literal na pahayag. Halimbawa, ang init ngayon. Ibig sabihin lang talaga nito ay mainit ang panahon. Number 2 ay ang illocutionary act. Ito ang siyang layunin ng pahayag. For example, kapag sinabi mong, ang init naman ngayon, baka ang ibig mong sabihin ay buksan mo naman ang electric fan. At pangatlo, ang perlocutionary act. Ito naman ang epekto ng sinabi. Kapag narinig ng kausap mong mainit, binuksan niya ang electric fan. Pag-uugnay ng kakayahang komunikatibo. Ang kakayahang pragmatiko ay konektado sa iba pang kakayahang komunikatibo, grammatical, sociolinguistiko, discoursal, at strategic. Sa grammatical, natututo tayo kung paano bumuo ng tamang pangungusap. Sa sociolinguistiko naman, natututo tayo kung paano umayon sa kultura at edad ng kausap. Sa discoursal, natututuhan natin panatilihin tuloy-tuloy at maayos ang daloy ng usapan. At sa strategic, marunong tayong gumamit ng gestures, tono, at pag-uulit kapag hindi naiintindihan. Sa kabuuan, ang kakayahang pragmatiko ay tumutulong upang maunawaan ang pahiwatig, emosyon at intensyon ng isang kausap. Tandaan, ang mabisang komunikasyon ay hindi lang sa sinasabi, kundi sa kung paano ito sinasabi at nauunawaan. Maraming salamat po.